Okay. Yeah, let's start with the skeletal system. Okay, pag sinabi mo skeletal system, it's the main framework of the body. Okay? Yan yung dahilan bakit nakakatayo ako ngayon, nakakaupo kayo, that you are standing, sitting, etc., etc. So remember that the skeletal system is composed of two major divisions. That would be your axial and the appendicular. Pag sinabi mong axial, center, okay, nasa gitna. Pag sinabi mong appendicular, nasa gilid. Okay? So, divided into two divisions, and there are different parts of the skeletal system. Ano yun? Bones, in general, joints, cartilages, and ligaments. Okay? Anong function ng bones niyo? It is to what? Support the body. Protect the soft organs. Like what? It protects what? The brain and the heart and the lungs. Okay? Yung the rest, okay lang yan. No? Mapuputol yung paa mo, okay lang. No? Pero kapag mapisa yung utak, wala na. Okay? Kapag naman mapisa yung dito, yung tiyan mo, wala ka na rin. Okay? And also, it is responsible for movement because this is attached, the muscles are attached to the skeleton. That's why yung next chapter is the muscular system. Kasi parang isang ano na lang siya, istadihan. Okay? Ano pa? Also, one of the functions of the bone is to store minerals like the calcium and the, what's the P? Is it a phosphate? It's the phosphorus. Okay? Ano ba? And it is important for blood cell formation. Okay? So there are 206 bones in an adult skeleton. Because there are how many in the child? 270. Okay? Bakit kumakaunti? Natutunan ko yun. Very good. Okay? So, hindi siya natutunan anong nangyayari. It tries to fuse. So, paglaki mo, no, yung 5 bone mo sa puwet, mag-fuse din siya, magiging sacrum. Yung bone mo dito sa harap, yung sternum mo, yung manubrium, and yung xiphoid process, eventually it will become one. Okay? So, iba-iba, nag-fuse din sila. Ano ba? There are two basic types, the compact and the spongy bone. Okay? Pag sinabi mong compact, these are dense, homogeneous. Pag sinabi mo naman, spongy, have you seen a sponge? Nung pahugas na ito, di ba, pinggan? No? It has small spaces. For what? For it to be absorptive. No? Mas maka-absorb siya o fluid. Pero ay yung mga compact bone, ano naging purpose niya? For protection. Pero most of the time, yung spongy bone, that is responsible for the blood formation, no, storage, and etc. Okay? There are different classifications of bone. So pag sinabi mong long, mahaba. Anong best example ng long? You have your, ano yung bone na nandito? Humerus. Tapos, radioulna. Ano pa? You have your femur, tibia, fibula. Ano pa? Ribs. Okay? Long kasi, mahaba. Pag sinabi mo naman short, it's short. Like what? Your carpals and tarsals. Okay, saan mo yung makikita? Sa wrist at sa ankle. Okay? Sesame bones, these are short bone. Though short naman siya, hindi ba siya pwede mga tendrils? Hindi. Because sometimes, a sesame bone is formed within tendon. So, nasa tendon lang siya. Hindi siya attached to another bone. So, anong best example nun? Patella and or the kneecap.
Okay? Asa man na yung makita? Sa tuhod. You can actually move and touch it. No? So that's why kung madasma ka, you can actually, kung madasma siya, maslice na siya nila, no? Tinahampangan ko ano yun before ko i-close ang pilas. Because very unique yan siya eh. Hindi yan siya attached to another bone sa gilid-gilid taas baba. Tendon lang yun yung gilid. Okay? May case dyan before some lang, na side skip siya. Tanggal talaga yung patela. So, paano yun? Ibabalik pa ba yun? Actually, hindi naman siya needed. Okay? You can actually move your tendon. So, anong gagawin ng doktor? Isusuture. Okay? Yung tendon, parang isusuture niya. Kung makita ko kung patela, pati pwede mo mabalik. Pero pwede mo na makita, okay na po. Okay? Hindi siya ganit ka big deal. Okay? So, you have the long, you have the short, you have the flat, and these are the irregular. So, pag sinabi mong irregular, it does not have any distinct shape. Okay? So, yung irregular example, best example would be the vertebra. Okay? Sige, ano ba? So, flat. Yung flat, example niya, yung skulls, ang ribs. Oh, confusing. Kasi di ba makahaba lang din yung ribs? So, anong isasagot namin? They are flat. They are flatter than they are long. Okay? So, hindi naman yung long mo kasi bilugan talaga. Okay? So, kung tatanong sa exam, the flat bones, skull, ribs, and sternum. Kung walang flat sa choices, they are long bones. Okay? Ano pa? Irregular, again, vertebra and the hip. Okay? O, ito dalawa sa exam. Pag sinabi mong diaphysis, anong ibig sabihin? Nasa? Taasan? Baba? Sure? Saan? It is the shaft. Okay? Pag sinabi mong epi, ibig sabihin nasa taas. Okay? Yung dia, ibig sabihin nasa gitna. So, epi, ends of the bone. Okay? Pag sinabi mo naman dia, it is the shaft. Okay? So, dalawa yung epi mo. Ano yung epi mo na dalawa? Proximal and distal. Proximal nasa taas, distal nasa baba. Okay? Oh, periosteum. Pag sinabi mo periosteum, ito yung nagpo-power sa bone. No question about it. Okay? Pag sinabi mo namang sharp-base fiber, ano yan? Nagsusupport lang sa periosteum. Pero ano talaga yung nagpo-cover? Periosteum. Okay? Pag sinabi mo ng artery, these are arteries. These are blood vessels that supports and gives nourishment to the bones. Okay? Ito kailangan pa ba? Di ba kung load niya blood? So siya ang nag-produce ng blood, need niya maghihapon sa nutrients. Okay? Articular cartilage covers the external surface of the epiphysis. Saan dyan? Bakit kailangan mo ng cartilage? Para hindi mabangga ang duwaka bones. Kaya kung mabangga na ang duwaka bones, sakit na siya. Okay? Pamilyar mo sa inyong mga lola, rayuma, no? Nagkasakit ang akong tuhod. No, kung maglakad ko, maraming lola, hindi ko maglakad na ino. Because when you move, your bones tries to interact with each other. Okay? Sige. Medullary cavity. Pag sinabi mong medullary cavity, what does it mean? It is saan mo siya makikita? It is the space saan? Epiphysis, diaphysis. Diaphysis. Okay? Kumakain kayo ng bulalo. Kaya pag isa-slice mo yung bone sa bulalo, may makikita ka dyang fatty area, di ba? Di ba? Unang ginabuhat, di ba ninyo? If this is the bone, if you're going to cut it, meron yung space sa gitna. Okay? Yung space sa gitna, yan yung tinatawag natin
medullary cavity. That is where the hematopoiesis or blood cell production and development happens. Pero kung tatanda ka na, no, if tatanda na yung isang tao, nawawala na yung red dyan sa gitna. Kaya siya nagiging yellow na lang. Okay? Kasi before, you have two types of bone marrow. The red and the yellow. Yung red, yun yung responsible for blood production and development. Yung pagtatanda ka na, mawawala na yung red, ang magta-transfer na or mag-change na siya sa yellow. So ano na yung yellow? Fats. Kaya na yung ginasubsob niya sa bulalo. Gusto ko dito may arating niya. Mamusin na. Diba? Para tambok-tambok. Sungkol-sungkol. Nagkakaon ka ng bulalo? Do you eat bulalo? No. Ang sarap yan. Mamaya bulalo kayo. Okay? Dali mo mag-integrate. Okay. Medullary cavity. Practice ko. Pinaka-worst, no, na ma-integrate nyo yung subject when you will have vehicular accident, no, buyag. No, amen. Makita ko yung bone. Okay? So unfortunately, we don't have yet, no, I'm still trying to talk to Sir Dave so that mabigyan ng budget yung anatomy room sa baba. Okay, kasi may skeleton tayo doon, pero syempre, nakago siya sa baba. Okay? So nakita ninyo? You haven't seen? Nakita ninyo? Yes. Merong totoong bone doon sa baba. So, sige lang, next time we will purchase more for this school. Okay? Para at least masapasahan yung skull, wala yung magulian. Para at least masalihan yung ilang parts. Oh well, this is just anatomy for first grade. Okay, ito ang microscopic anatomy. Pag sinabi mong microscopic anatomy, ito yung tinitingnan natin sa microscope. So if you are going to cut that bone and you are going to view it under the microscope, you are going to see an ostron. An ostron is the unit of bone. This one, lahat yan is an ostron. Okay? Ito. So every bilog-bilog dyan, ostron. So isang grupo na yan, ang tawag na dyan is Harversian system. Okay? So ano ang component ng isang Harversian system? Okay, you have the osteocyte and a lamella. Yung lamella, that is the gilid. Muna siyang unod. Ang tunga, that is the osteocyte. Okay? So ito yung makita mo, Sharper's fibers, etc. When you study anatomy, you search for the picture. Eh parang pag sinabi niya, Sharpie's fiber supports the periosteum. Alam mo na yun yung glue sa periosteum. O di ba mas dali mo na lang siya na-memorize? Kasi nga, this is the Sharpie's, tapos ito yung periosteum. Pero kapag memorize mo lang yung supports the periosteum, tapos hindi mo alam saan mo makikita, mahirap. Di ba? Yes. That's why I believe human anatomy and physiology, dira mo makita if bright din sa kabata. Because they will try to integrate kung paano sila makita mag-study. Di ba no? Very easy human anatomy. Formalities. Formalities mo. Diba? Make me proud na. Mag-crispy ka sa amin. Okay, lacuna. Pag sinabi mong lacuna, no? Cavities containing bone cells. Diba ito? Yung nasa loob niyan, that is the osteocyte, right? Pero ang buslot, kung wakon mo na ang osteocyte nila, ang tawag is lacuna. Okay? Yan lang. Yan lang yung explanation dyan. Lamellae, it's the ring. No? Canaliculi, these are tiny canals. Okay? Tiny canals. Changes in embryos, the skeleton is primarily hyaline cartilage. No? That's why, if na may mga igsuon, na fresh, na bagong anak,
No? Sibuhatin ninyo kung kulang din ang ilong. Na you try. Na walang effective na ilong nila naman. I-no-sleep na. Alaala ko ninyo, no? Mas madala pa o. Diba? No? Hindi mo magbutog din yung area because that is cartilage. Saan kayo mag-touch sa bata? Sa bridge. Okay, hindi naman sinasabi na matangos yung ilong dahil sa cartilage. It's matangos because of the bridge of the nasal bone. No? So, manghor-hor, gusto na. Basta magtaas pa. Okay? Ready na yun naman. It's genetics. Okay? During development, much of this cartilage is replaced by the bone. No? So that's why, eventually, the more that you grow, the more that your bone is being or more brittle. Mas dahil siya buka. Okay? And the cartilage remains in isolated areas like what? The bridge of the nose. No? So cartilage naman siya. So kung wala mo na yung kwarta sa sunod, tapos hindi mo gusto yung ilong na medyo flat, okay ka nose dip. No? 10,000. Okay na yun. Pero magkili lang siya. Mahal. Mahal ka rin. Parts of the ribs. Siyempre, parts of your ribs, especially here, kaya siya tinatawag ng costal cartilages. And your joints. Okay? Etc. Bones are remodeled, bones are checked. Long bone. Yung bone mo, usually anong nangyayari? It grows sideways and it grows pataas. That's why pagpapangalan sa'yo, if x-rayan na nimo ang bata, kung sa'yo makita nimo, wala pa na nagdikit na niya. No? Blank pa na blank pa na ang living area. Have you seen? I-search niyo mamaya sa Google. No, x-ray of a newborn. Shock mo na wala na yung mga bukog diri. Okay? Wala pa na, may bukog pero wala pa na combine, wala pa ng fuse. No, ang ilahang tiil, wala pa na yung tuhod. No, ang doon na diri, wala pa nang abot sa taas, wala pa na siya nagdikit. Okay? Grows, etc. What are the types of bones? We have osteocytes, osteoclast, and osteoblast. Sino yung pinakabata dyan? Sino yung pinakabata? It's the blast. Paano mo matatandaan na bata yung blast? B as in baby. As in bata. Okay? Ano mas dali mo ma-remember? Pag sinabi mong osteocyte, it's the adult form. Pag sinabi mong clast, siya yung what? Hindi siya matanda. Ano siya? Siya nagde-destroy. So, si osteoblast yung naglalagay, si osteocyte yung nagmamature, si osteoclast yung nag-break. Okay? So, siya mag-make sure na, you have what electrolyte? Calcium. What mineral? It's calcium. Okay? Fracture. Ito na siniguro nyo. Sino na dito nabalian? Nabalian ka? Nabalian ka? Motor-motor ka mo, no? Ay. Sino ba? Ikaw, wala ka? No? Drive ka lang ang bubuk. No? Tapos ipangka nyo sa nagpa-parking na sakyanan na. No? You will experience fracture. Dua lang na tayo. You will experience fracture or you will experience Gcash. Hindi yung gusto. Wala dapat. No? So most of the time, no? Saan dyan? Ano yung pinaka-common you think? It's if you had a vehicular accident, nabangga yung motor mo. Like, nabangga lang siya. Bang! Ano siya? So, most of the time, it's
that closed. Okay? Closed, pero pag sinabi mong closed, ano yung closed? Yung panit. Okay? Bukak siya, pero wala nagbawas ang buhok. Ang unaan, closed. Pag sinabi mong open fracture, literally, your skin is open and is penetrated. Okay? So, pwede na, amo na nga, even though, pag may magkanto sa amo sa emergency room, kag magambal siya nga, wala man itong pinas. Pero ginapa-x-ray niya po namin because there is what we call simple fracture or closed fracture. No, it does not mean na wala siya sa gising, wala siya sa buka. Okay? Ano ba? No? Usually, it is treated by reduction. What do you mean by reduction? Ito, putlan mo ito, reduce. Ano na? Ginamaneuver. Okay? For example, na nahuslo yung mga shoulder. Diba? Basta nahuslo siya. Ano huslo sa ilong ko? Sa Bisaya? Or natanggal siya sa iyang posisyon. So, sa'yo, buhaton sa doktor. Butumon. Diba? Kita ninyo na sa mga YouTube, Facebook, diba? TikTok. So, anong ginabuhat? Butong gulpi. So, that is what you call reduction. Okay? And also, may nangyayari din na realignment. Saan nangyayari yung realignment? If na-fracture siya, no? So, ang gagawin ng doktor is i-realign. Okay? Just like a stick. Okay? Kaminute. Pag sinabi yung kaminute, durog. Yun yung keyword doon. Durog. Alam niyo yung durog, right? Durog. So, bukakin siya. Hindi lang isa, damo siya bukak. So, ang tawag is kaminute. Pag sinabi mong compression, compress. Okay? Same with depress. Okay? Broken down, compression is pressed inward. Okay? Ano ba? Impacted. Pag sinabi mong impacted, nabangga yung dalawang bone, so nabi-accident. Okay? Spiral. O yun. Yeah. If this is the bone, pag yun. Okay? Spiral. Ano ba? Green stick. Ano green stick? Kung balion nyo na sa kaugot nyo ng inyong mga lapis, okay, bagsak ka na naman kung sa exam, may mabilin pa na siya, di ba? Hindi pa na siya mabuka dahil. So, ibalik mo na siya, pwede pa siya mabalik. That is green stick. Or kung mag-agi ka muna na karoon sa kalusungan sa North Valley, may makita mo na stick, you try to pack. Di ba na mabilin pa? Hindi siya ma-fully break. That is green stick. Okay? Next. Okay. So, repair of bone fractures. Okay? Wala naman yung pang med school yun. O, ito. Though, tinuod na though, for example, mabali ang bata, okay lang na hindi siya pag i-operahan. Why? Okay? So, kung immature pa, mabalik lang siya giyahan. Yes. No? Una, kung bata pa, matalagsan lang din ang inaoperahan. Why? It will go back to its original form. Pero, kung tigulang ka na kag napalian ka sa kamot, mapatay ka na lang because of infection, hindi siyang balik. Okay? Okay? So, ano ba? Yan. So, eventually, babalik lang yan. No? Ang importante, ano yung ginagawa? Ano nga magmamatian period? Hala, may crack or may bali ang iyabubog sa kamot, gisimentuhan. Why?
Para, what's the purpose of that semento? Para para mag-immobilize. No? Para hindi matulog. Naman. Kaya karoon, for example, may mali ang kamot mo, nagtugod ka, no? Napanggakliwan, wala na yun. Okay? So when you say semento, ano ba na? Itusmaw sa semento? No? Sa baras, nag-i-put sa semento, ang muna ang semento. Nakakast. Social. No? Anong ibig sabihin ng cast? Actually, yung ginagamit nila is parang tela na merong literal na parang semento. So, isasawsaw mo yan siya sa tubig, tapos yun yung i-rarap mo. Okay, dili na siya semento ha. Nag-tusmaw mo tigil dahil, tapos butangan semento. No, when I was still high school student, I was thinking, mas isaw-saw. Because I have a fracture, actually hindi siya fracture. Parang nag-curve yung radio and ulna ko. That's why it's parang may deform. Pwede actually ako mag-apply ng PWD. Okay, let's start with axial skeleton. Pag sinabi mo axial skeletons, skull, vertebra, and the thorax, the ribs. Okay? So yung tatlo na yung tatanungin mo, kapag tatanungin ka, the femur is under what division of the skeletal system? Femur, appendicular. Okay? So, amali style, if you are going to memorize, you memorize the maliit lang. Okay? So, pag pamangkot sa imo, ay, hindi siya part sa skull, hindi siya part sa vertebra, hindi siya part sa ribs, kag sa sacrum. So, automatic, that is what? Appendicular. Yes? Yes. Okay? See. We have two sets of bone. We have the cranium and the facial bones. Okay? May tagaw lang din, no? Basta hindi ko na nakikita ng video. Now, I don't know if you've heard, last January, there was an incident in Lang wherein naipin ang itsura sa truck. Okay? You know, remember me, no? And unfortunately, ako yung nakatenga sa hospital that day, after the day. So ako yung nag-check sa remains ng pasyente. Literally, dunod din ang itsura. Okay? Both the cranium and the facial bone. So if you are going to see that the picture of that individual, piyak talaga to. Yung mata niya, nag-busted. Hindi na kasi magsululong ka mo din ka, may exam pa ka. After that. Okay? But, ito yung mas maganda sa anatomy because you are going to memorize. Ay, pag sinabi mo frontal bone, these are frontal, temporal, parietal, occipital. Ayun, tapos na. Next, you have your facial bones. Marami yan sila. Okay, you have the nasal bone, ano pa? No? You have the maxillary. Ano na ang nag-move? Mandible. Nag-move mo yung nasal bone mo dahil? No. No. Sometimes, since we are studying human anatomy, okay. Pag magawasan sa exam, the only movable part of the facial bone, bad trip naman kung isasagot mo, nasal bone, no? Babagsak talaga kita. Titingnan mo talaga kung sino lang kamali doon. Okay? Kasi isa lang, di ba? Isa lang. That is the mandible. Saan yung mandible ito? No? Siya lang yung nag-move. Okay? The rest of your face, unless bago na siya o nabalikan, hindi na mag-move. Okay? Ano ba? You have the zygomatic bone. No, ito yung hilig nyo. Lagyan na blush on. That's the
pinapakis mo sa boyfriend mo dahil, kiss the cheeks. No? Zygomatic bone yan. Sabi ko nga, hindi mo gagamitin yung cheeks. Ano na gagamitin mo? Easy on the zygomatic bone. Diba? Ano ba? Ikaw ba? Nasal. Yung nasa loob na yan. Yung the lacrimal, no, sphenoid, ethmoid, etc. Okay? No? Challenging kasi first exam dito namin. Okay? First, don't be overwhelmed. Okay, sabi mo nga, don't be overwhelmed sa kadami. Isa-isa mo lang. No? You just have to wonder, okay. This is the occipital bone, parietal bone, no? etc. No? Memorization. Okay? So, wala akong magagawa. Gusto ko lang maka-explain nila dahil this is the tubular foramen. Kung hindi mo na siya ma-memorize, wala akong hindi mindset. Okay? So this is the superior view. Ibig sabihin mo what? Kung ilako ka, na-open yung mundo, itanaw mo yun. Superior view. Okay? So ano makita mo from taas? Ang buslot na dako, that is the foramen magnum. Kung saan nakakadihan? Kung saan nakakadihan? The brainstem, papuntang what? The spinal cord. Okay? Sige. Ayan. No? Kung akala na po yung ulo, tapos patanaw naman sa imo, that is the inferior view. Okay? So ano makita mo din? No? Actual tamo. Okay? You have different sinuses. Yan. Ito din. Ito lang i-aaway mo sa tita mo. Ito, kasakit mo lang kayo na ako, sinus. Tama? Ang sakit mo is sinus. Sakit ang sinus. Pero the disease is called what? Sinusitis. Okay? If there is an infection in your sinus, ang tawag is sinusitis. Pero, yung area, that is what you call the sinus. Okay? Sundok, may sakit man sa sinus. Or like, ano pa na ginagawa nila? May sinus mga gugudo. May sinus kayo man. Saktungin man ako may sinus ka, no? Pero, nagka-infection ang sinus. Kaya siya, sinusitis. Usually, anong nilalaman mo? Masakit dito sa taas. Yan yung sinusitis. Okay? So, anong lumalabas dyan? Usually, storage lang yan siya. Okay? Black space yan siya. Okay? Kapag merong nanan dyan, or nagka-infection yan dyan, kaya yan siya tinatawag na sinusitis. Okay? The function, resonance, and amplification of voice. Next, the only bone that is not attached to another bone other than the patella in the head, it's the hyoid bone. Okay? It's the hyoid bone. So ito siya actually is just an attachment of the different muscles. Naalam nyo na siya yung mga nagkakabit-kabit din. Okay? Okay, fetal skull. Sabi ko nga, yung mga lapsang ninyo, yung lapsang is nahiligay ng word for newborn. Lapsang. Yung mga newborn nyo ng mga kapatid, if itatouch yun siya ang ulo, meron ka makikita or may makikita kang what? Space. May parang, mabuslot. Diba? Wala ko sa inyo sa imong mama. Ang ulo, ayaw hindi mo puro ka na sila. Tinaman. Very fragile because there are still spaces na merong gaps. Okay? Bakit? Why do you think there are gaps? Mag-grow ang brain, ano ba? First niya o brown? Anong first niya akyan? It's the
vaginal canal. No? Kaya para, even though mag-agi na siya sa bisong sa mama, makaigog niya po siya because it can squeeze in. Okay? Di ba? Na-imagine ninyo, kaya para may harap pa siya na space. So if you are going to check this one, mas malaki pa yun siya. No? Yung sa likod, mas malaki pa yun sa likod. Ang tawag dyan is fontanelle. Okay? Kami mga doktor, now when we do our internal examination sa buntis, we can tell if ano yung nauna. If nakaganyan ba yung bata, or nakaganyan. Okay? Kasi mafe-feel mo yan eh. May shape yan siya. Okay? Dito, naka-triangle yan. Kapag rectangle kapag diamond, ito, triangle. So, if you feel namin, okay, diamond. So, nakaana ang bata. Pero kapag naka-triangle, nakaana ang bata sa isong. Okay? So, ma-feel na siya. Huh? But if doctor na ilubot, lubot. Lubot ko eh. Una-una ang lubot sa bata, lubot ko siya. Okay? Sige, ano ba? Vertebra. Do you have how many types of vertebra? You have the cervical, thoracic, lumbar, and sacral. Okay? So, 4. Ilan yung ano mo? Cervical, 7. Thoracic, 12. Lumbar, 5. Sacral, actually, 1. But it is fused. Yes? Yes. Okay? Ano ba? These are the types of a vertebra. So, i-remember nila, may unique features ang every vertebra. Okay? So, yung sa cervix, dito sa cervical area mo, ano? Dadaanan na yan ang spinal cord. Wala siyang attachment. Unlike the thoracic na merong attachment. Ano mag-a-attach siya sa kanya? Ribs. Kaya meron siyang space na i-a-attach siya ng ribs. Okay? Diba? So, we have the sternum, the ribs, and the thoracic vertebra. Okay? Yun lang. No? Maganda nga yung PPT ngayon ni Maria. Kasi yan, PPT talaga ni Maria. Okay? But when you study clinical anatomy in medicine level, mababatid ka. Kasi lahat yan, may other name pa yan. Okay? Ito dito, may other name pa yan dyan, may other name pa yan dyan, may pangalan din yan. No, lahat na lang may pangalan. No? Ashley nga talaga yung nagbigay ng mga pangalan. No? Pinag-memorize namin yan sa med school. Okay? At least ngayon, alam mo lang, ribs, thoracic vertebra. That's the minimum level of knowledge na kailangan mo. Okay? So, ilan yung appendicular? 126. So, ilan yung natira sa axial? 80 or 81 kasi 206. Right? Yes. Okay? So, you have the limbs, pectoral girdle, and pelvic girdle. Okay? Pag sinabi mong pectoral girdle, it's the ano yan? Saan yan? Clavicle and the scapula. Saan yung scapula mo? Yun yung parang wings. Okay? No? You have your wings. Yung clavicle mo. Yan. No, mo lang mag-off-shoulder o shoulder ka mo, di ba? Makita, ganyan yung mga clavicle. Okay? Ano ba? These bones allow the upper limb to have exceptionally free movement because each shoulder girdle attaches to the axial skeleton. Ano ba? Loose attachment of the scapula allows you to slide back and forth against the thorax. Okay? So, nag-move lang yan siya. Wala siya kabangga-bangga, kinag-move lang siya. Okay? So, the glenoid cavity, saan yung glenoid cavity mo? Yan, ito yung space. Okay? Yung space na yan, yan yung tawag na glenoid cavity. So, anong purpose ng glenoid cavity? Ano yung naka-insert dyan?
Humerus. Specifically what? The head of the humerus. Kailan mo humerus, right? Saan yung humerus? Sige. Saan yung humerus niyo? Sige, lahat. Saan yung humerus? Saan yung humerus? Malalaman ko na talaga kung sino yung hindi makaka-second sem. Okay? Sige. Saan yung humerus? Ito. Diba? That's your bone. No? No? This is not the humerus. That's your... That is still humerus. Pero ito, anong part ng body mo? That's the shoulder. Okay? So wala yun. Meron ng humerus, pero hindi yan yung majority of the humerus. Okay? You have the humerus. Okay? You have the humerus. So meron ka the head of the humerus, tapos ano pa? You have the shaft of the humerus. Okay? Ito yung naka-attach saan? Sa glenoid cavity. Okay? So anong klaseng joint na yung glenoid cavity mo? Ball and socket. Kaya siya pwede maganan-ganyan, right? No? So ito, parang bilog, eh para at least ma-move mo siya. Okay, ano ba? You have also the lower part. Okay? Itong lower part, ano naka-attach dito? The radius and ulna. Saan yung radius mo? Saan? Taas o ba? Taas, very good. How would you remember? Radius lateral. Okay? Rala. Okay? Rala. Radius lateral. So, ibig sabihin, kapag anatomical position is on the lateral side. Yung medial side, yun yung ulna. Okay? Okay, you have here the radius and ulna. So, this is your arm. These are your forearm bones. Okay? Huh? So, isa-isa mo yung memorize. Okay? Kahit ito na lang yung alam mo. What's this? It's the styloid process. Balik na tayo. Diyan. You have here a gap. Okay? Pansin nyo merong space dyan. Para, ano maka-attach sila? Yan. Okay? Para, may mo siya attachment. Para ano ang movement mo? Amo na, di ba? So may imagine mo ang movement niya amos niya. Right? Yes. Okay, you have here the hand. Okay, you have here the wrist. Okay, and you have here the metacarpals and phalanges. Okay, anatomical position, sino ang one? Is the what? Is it the thumb? Or is it the pinky finger? It's the thumb. Okay, again, the most natural one is the number 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ito yung 1. Yung aaralin nyo sa may prelim examination is this. You need to memorize the bones of the wrist. Okay? You are going to memorize the bones of the wrist. Kayo na ba alam kung paano yung memorize? Kasi yung mnemonic ko ng H, si TT, PTLS. Pero, hindi ko alam kung sinong T, sinong whatsoever. Okay? So, may remember nyo, ang itatanong sa exam, sino ang pinaka-lateral ng carpal bone ng proximal? So, sino? Is that? Scaphoid. Ulit, sino ang bone ng pinaka-lateral na proximal? Is this lateral? Yes, kasi nasa thumb. Proximal? Yes, kasi mas malapit. So, sino yung pinaka-lateral na distal? Sino to? Trapezium. Okay? So, you need to study. Ganun na. That's why you need to memorize.
Okay? Bones of the pelvic girdle, ilium, ischium, and pubic bone. Sino yung pinakamalaki? It's the ilium. Yung baba, ischium, tapos you have the pubis. Okay? So you have the ilium, ischium, pubis, sacrum, and coccyx. Ano yung coccyx mo? Yung parang, pointing mo mga gulitan kung hugas ng lulo. That's your coccyx. Now actually that is the tail of the human. Okay, not to take it cold well and it was. Okay? So this is the hip bone. So actually, if you are going to study, meron tayong tinatawag na gender differences. So may panglalaki, may pangbabae na hips. That's why yung mga forensics, yung mga doctors of forensics, they would know if yung nakita na bone is a male or a female. Just by this. Okay? Kasi ano yung ginawa ni Lord? Na yung babae, manganganak, so kailangan maluwag yung pelvis. So that's why if you are going to see, the female pelvis is much more wider compared to the male. Okay, di ba lalabas yung bata? So kapag lalabas yung bata, kailangan maluwag. Okay? So ano ba? The thigh has one bone and this is the femur. Okay? So saan naka-attach to? Di ba ang dili? Ano nga i-attach ang dili? Glenoid cavity. Ano ang i-attach ang dili? It's the what? Acetabulum. Huwag kang sasagot na uletra ng fosa, ha? Okay? Kasi ito yung uletra nun. Uletra nun yung dito. Okay? Basta yung papasukan dyan is the acetabulum. Okay? Dyan yung mag-i-insert. Okay? Nakita ninyo? Yes. Ano pa? The leg has two bones, the tibia and the fibula. Okay? Again, paano matatandaan na yung fibula ang nasa sa lateral? Fibula, the lateral. Okay? Very easy to remember. Sa hand, sa forearm, sino yung lateral? Radius. Sino ang lateral sa may leg? Fibula. Okay? Fibula. The foot, you have the ankle, the tarsus. The metatarsals, you have the sole. And the phalanges is the toes. Okay? So ano yung directly attached dito sa tibia at fibula mo? It's the what? Talus. Okay? Yung heel mo talaga, like ang inuwi na heel, that is the calcaneus. Pero ang bone after the tibia and fibula, that is the talus. Okay? Yan. Kung normal ba yan? Normal ba yan na naka-curve yung paa ko? Yes. Why? It's for the weight distribution. Okay? Again, it's for the weight distribution. Diba sa sapatos natin, no? Meron yung parang, unless you have a flat na shoes. Okay? What's the function of the joint? It's for, para mobilize mo and they will hold bones together. Okay? So what are the different functional classification of joints? Synarthrosis, amphiarthrosis, and diarthrosis. Pag sinabi mong synarthrosis, it's immovable. Ibig sabihin, hindi na move. Anong best example niya? Anong best example nito? Nakalagay rin siya na ata eh. Anong example siya ni Mantis? Hindi nakalagay. So imagine, what bones ang hindi nag-move? So saan? Ito, yung diarthrosis, best example. It's your glenoid cavity and the uterus. Ano pa? The
the femoral head and the acetabular. Okay? Yung arthrosis mo, for example, ito yung sa frontal bone to your parietal bone to your temporal bone to the occipital bone. Ay, may joints ka din na dendropies. Okay? Fibrous, cartilaginous, and synovial. Okay? So fibrous, bones united by fibrous tissue, for example, then it's in the skull. Ano ba? Pag sinabi mong cartilaginous, vertebra. Okay? Vertebra. Pag sinabi mong synovial, ito yung dito, tuhod. Synovial. Okay? Features. Okay, check. Diba? You have the synovial membrane. What's the function again of the synovial membrane? Or the synovial joint? For the movement. Okay? Para, even though you are going to move this one, no, up, down, ana, hindi siya pangga-pangga. Nasa ay cushion. Okay? Sige. So we have different types of synovial joints. We have the plain, as example, hinge, yung hinge. Diba? Parang hinge lang siya. Yan. Pivot. Okay? Ano yung pivot? Yan. Okay? So hinge, tapos pivot or pivot. Tapos yung the ball and socket. Okay? Sa yung ball and socket. Okay? Sige. Bursitis, arthritis. Okay? So tama ba yung sabi ng lola mo na may rayuma daw siya? No. What's the correct term? Arthritis. It's the inflammation of the joints. So iba yung rayuma kasi it's a specific autoimmune disease. Okay, rayuma. Pero pag sinabi mong arthritis, pwedeng inflammatory lang or degenerative disease of the joints. No? So ngayon mo sa lola mo, ay, nasakit mo na akong tuhod. Nakway, normal lang na, tigulang ka na. No? Because ano nangyayari? The synovial membrane or the synovial joint usually collapses, erodes na, nagawala na siya. Okay? Ang makina ng ganyan, ang ginabuhan natin sa makina, we put what? Oil. Okay, para smooth ang iyang friction, yung movement. Just like, okay? Osteoarthritis is the most common chronic arthritis. Okay? Gouty, ito yung makikita mo sa mga lola mo na marami yun. Bukol-bukol mag-amen ka, di ba? Bukol-bukol sa iyang mga nakamot, that is gouty arthritis. Okay? Questions so far for the bones? You have questions? Clarifications?